Okay, sino una? Ako na lang. Ang tanong, may batang nakasakit ng damdamin ng ibang bata habang naglalaro. Paano ninyo sila matutulungan na magkaayos? Siguro, normal lang naman sa mga bata yung mag-away pag naglalaro sila. Siguro kakausapin silang dalawa o kung sino man yung mga involved. Tapos, a-assess yung nangyari. Tapos, syempre, sa huli, pagbabatiin sila. Ayun. Ako rin, pagsasabihan ko rin yung nakasakit ng damdamin. Tapos, pagbabatiin ko rin sila kasi yung ginagawa sa amin ng bata kami. Ayun. Ikaw na. May batang nalulungkot dahil wala siyang kalaro sa komunidad. Ano ang pwede ninyong gawin upang matulungan siya at bakit? Siguro tutulungan ko siya maghanap ng ibang batang makakalaro niya. Tapos, hanapan sila ng mga same interest para magkasundo sila. Ako din, siguro maganda yung hanapan sila ng parehas na interest. Tsaka uumpisahan ko sa pagpapakilala na eto si ganon. Baka gusto nyo maglaro. Ayun, ganon siguro. Agree naman ako. Ako na. Sige. Eto siguro. May kapitbahay na mukhang may pinagdadaanan pero tahimik lang. Lalapitan mo ba siya? Bakit? Oo. Lalapitan ko siya kasi baka kailangan niya ng kausap or malalim na pala yung problema niya. Baka sakaling may matutulong ako, ganon. Or kahit kamustahin lang siya, ganon. Ako yun, lalapitan ko yun siya. Baka may pinagdadaanan na siya tapos nahiya lang siya lumapit or humingi ng tulong. Oo nga. May bagong pamilya na kakalipat lang sa komunidad at tila nahihiyang makisalamuha. Ano ang pwede ninyong gawin upang mas maging komportable sila? May aktibidad ba kayong maaaring gawin? I-welcome ko sila. Kasi syempre, dito sa komunidad, parang dapat lahat welcome. Tapos, tulungan ko rin sila kung saan yung mga important na bagay. Like, I'll show them around. Ako din siguro, syempre, kapag meron bago sa community, parang i-welcome mo sila. Kahit parang bibigyan mo lang ng parang treats, ganon. Kasi kakadating lang nila. Tapos kikilalanin mo sila. Ayun. Siguro ganon din gagawin ko. I-tutor sila ganon. Ayun. Para maging familiar sa lugar. Ikaw na. Ano pa ba? Mga magulang. Mga magulang siguro. May magulang na hindi dumadalo sa mga meeting. Paano sila hihikayatin? Bakit importante na sila ay bahagi ng pagpupulong? Siguro hindi naman maiwasan minsan na baka busy sila ganun. Or nahihiya ganun. Siguro sasabihin ko na sana sa susunod makadalo na sila sa mga meeting, ganun. Kasi para din naman sa
halimbawa, yung meeting para sa mga bata, ganun. Tapos, para naman yun sa future ng mga bata. Agree din ako dun. Para rin sa future ng pamilya nila. Yung mga meeting. Oo. So, ganun. Paano ninyo hihikayatin ang mga kabataang mas gusto mag-cellphone kaysa tumulong sa mga gawaing komunidad? Bakit mahalagang makisama sa kapwa? Siguro sasabihin ko yung importance ng yung pagtutulong talaga sa community kasi ito rin yung tutulong sa kanila kapag may problema sila. Kaysa sa pag magsa-cellphone, like, parang nakakaubos talaga ng oras yung mga pag-scroll, gano'n. So, ayun. Para sa akin naman, parang mas magandang alamin din yung mga activities na hilig nila. Tapos, pwedeng i-implement yon na magkaroon ng, kunwari, liga ng basketball, ganon, para maging interesado sila sa paglalaro. Ay, kesa sa pagsi-cellphone, ganon. Mga nakakatanda naman sila. Paano maisasama ang payo ng mga nakatatanda sa desisyon ng komunidad? Bakit ito mahalaga? Yung mga matatanda kasi, syempre meron din silang wisdom na hindi pa alam ng mga mas nakababata sa kanila. So, parang maganda pa rin pakinggan yung mga opinion nila, ganon. Para din may sila, parang sense of involvement pa rin, ganon. Ayun, siguro parang papakinggan sila, parang paparamdam sa kanila na may boses sila, ganon. Kasi mahalaga pa rin yung opinion ng bawat tao sa komunidad. Yeah, I think yung mga nakakatanda, sila talaga yung may wisdom tsaka experience. So, kailangan kasama pa rin sila sa mga opinion ng komunidad or sa mga decision. May nakatatanda na nahihirapang dumalo sa meeting dahil sa kalusugan o pagod. Paano ninyo masisigurong marinig pa rin ang kanyang opinion? Siguro sa mga nakatatanda na nahihirapan ng maglakad o kaya may nararamdaman na or pagod na, baka pwede naman silang dayuhan sa bahay nila tapos tanungin na lang sila kung okay ba sa kanila yung mga ganap sa meeting o kaya kung ano yung opinion nila doon. Oo nga. Parang maganda rin naman na kumukonsulta sa kanila. Kaya magandang puntahan sila sa bahay nila, ganon, para din makita yung kalagayan nila. Kasi part pa rin naman sila ng community. So, important Oo. pa rin yung... Kailangan din marinig yung mga opinion nila. Ito, leader ng komunidad. May bagong ideya ang isang miyembro, ngunit hindi agad ito naiintindihan ng iba. Paano ninyo tutulungan ang lahat na magkaroon ng parehong pag-unawa? Bakit? Siguro dito naman papasok yung yung
pag-unawa, ganun, yung pakikipagkapwa pa rin na dapat pakinggan mo pa rin naman yung mga ideas nila kahit hindi pa agad parang konkreto, ganun. Kasi baka maganda naman yung gusto niyang gawin. Hindi pa lang napapaliwanag ng maayos, ganun, kasi bago din yung idea. So, siguro yun, kailangan pa rin ng malawak na pag-intindi, ganun. Yung willingness na parang suportahan yung idea kung maganda naman, di ba? Agree naman ako dun. Tsaka siguro patience sa pag-explain na hindi agad na baka hindi agad maintindihan lahat ng tao na kailangan explain pa ng mas maayos. Oo. Last na. May membro na nahihiyang magsalita sa meeting. Paano mo sila mabibigyan ng boses? Bakit kailangan silang mabigyan ng boses? Kailangan sila mabigyan ng boses kasi lahat naman ng miyembro part ng committee at lahat ng opinion nila mahalaga para parang mas maayos yung paglakad ng community. So, kung nahihiya silang magsalita, baka pwede namang bigyan ng mga icebreakers sa start ng meeting. Oo nga. Sa tingin ko naman, parang kung hindi sila masyado, nahihiya sila, ganun. Parang tatanungin ko sila ng parang anong sa tingin mo, ganun, nang hindi siya parang pinipressure. O kaya tanongin lahat ng member para lahat Oo. may contribution. Oo, ganun. Walang left out. Oo. Ano sa tingin mo yung mga... Natutunan. Oo. Right. I think parang lahat ng opinion mahalaga. Oo. Tapos dapat papakinggan yung mga side kasi hindi mo alam kung may pinagdadaanan sila. Ganun. Oo, tama. Sa akin naman, mahalaga din yung may bawat role yung mga miyembro ng komunidad. Magulang, matanda, mga bata, ganun. Tsaka, mahalaga pala yung na may boses lahat kasi doon nagkakaintindihan yung lahat sa mga kakulangan or mga dapat ayusin sa community. Ayun.